Hi guys, it's Nika here and welcome back to my channel. So in this video, I will be sharing with you guys the Korean visa application process. So I'll walk you through sa naging process sa KBAC, naging experience ko, and yung mga requirements na need i-submit specifically for employed individuals. So if you're someone who's planning to go to Korea real soon, please keep on watching. So just a quick background, I applied for a Korean visa just this year, nung last Feb, tsaka nitong June. So for both visa na application, I got a single entry na visa. And also, in applying visa pala, hindi na kailangan mag-book ng appointment on their website dahil nag-a-accept na ngayon si KBAC ng mga walk-in. Another one is hindi nyo kailangan na nakapag-book na ng flight. So kahit wala pa kayong na-book na flight, okay lang mag-apply ng visa. So personally ako, yun yung ginawa ko. Nag-apply muna ako ng visa. Tapos after that, tsaka lang ako nag-book ng flight. So, may iba-ibang requirements si Korean Embassy pagdating sa visa. Depende kung saang category kayo nagpa-fall. And you can also check this on their website, which I will be linking down below. But for the requirements for employed individuals, I will be flashing it here sa screen para you can also screenshot. Okay, so isa-isayin na natin yung mga requirements. So, first off is yung application form. So, ito, you can download this sa website ni Korean Embassy. Ilink ko na lang rin siya dun sa description box para you can download yung PDF or Word file. Tapos, 5 pages to in total and nakalagay din sa baba sa lower right niya kung saang paper size niya siya dapat i-print, which is A4 size na paper. So, in filling out the application form, it can be written or computerized. So, ako, personally, fill out ko siya digitally. So, pati yung signature niya, naka-e-sign lang din ako. And I only filled out the details na applicable sa akin. So, pag di siya applicable sa akin, hindi ko siya nilalagyan ng kahit ano. Hindi ko siya nilalagyan ng NA. Nililive ko lang siya as blank. Let me know, guys, in the comment section below if you want to have a separate video para nung step-by-step na pag-fill out nung application form. So, next one is yung passport size na colored picture. So, ito naman, meron to sa mga malls. So, punta lang kayo sa any mall na malapit sa inyo. Picture lang kayo, sabihin nyo na for Korean visa siya, and alam na nila yun. So, ito, ididikit nyo siya dun sa application form since may space doon for the picture. So, third one is yung original passport nyo. So, ito, isa-surrender nyo to dun sa KBAC. So, just make sure na hindi nyo siya kailangang gamitin since mababalik pa to sa inyo after a week or so kasabay nung visa result nyo. Okay, so, aside from passport, kailangan nyo rin pala ng photocopy nung bio page ng passport nyo, which is on page 2. Then, the fifth requirement is yung original and photocopy of valid visas and arrival stamp of any OECD countries for the past 5 years. So, for this one naman, if applicable lang siya sa inyo. So, if meron kayo, magbasa kayo. And if wala, okay lang naman yun. Photocopy nyo lang dun sa passport nyo kung saan nandun yung visa, tsaka yung arrival stamp nyo. If ever naman yung visa or arrival stamp nyo is nasa old passport or nasa previous passport nyo na expired na, pwede nyo pa rin siyang isama sa pag-submit. Tulad sa akin, since nasa lumang passport ko yung Japan visa ko, pati yung arrival stamp, sinama ko na lang rin sa pagpasa yung old passport ko. The way mga nakikita ako, hindi daw kinoconsider ni Korea si Japan na OECD country, but ako sinama ko pa rin siya. Tapos sa Facebook din pala nakikita ako, parang sabi nila na nire-remove daw yung passport nila, yung old passport nila pag pinapasa nila. So, pag ganun, ang gawin nyo is, idikit nyo yung old passport nyo dun sa new passport nyo. So, yung nasa likod ng cover nung new passport nyo, tapos yung front cover ng old passport nyo, i-rubber band nyo lang yung dalawa para magkadikit sila. So, ako yun yung ginagawa ko, and based naman sa experience ko dun sa dalawa kong pag-apply, pareho ganun ginawa ko, and hindi naman siya tinatanggal nung sa KBAC. The next requirement is yung copy of PRC or IDP card. So, ito, if applicable lang ulit sa inyo. Next one is yung original certificate of employment. So, ito naman, nire-request lang rin to sa HR nyo. So, just ensure na pag nag-request kayo, sabihin nyo yung mga dapat na included, which is yung
position, date hired, compensation nyo, office address, HR landline number. Dapat landline number siya since hindi nag-a-accept si KVAC ng cellphone number. And lastly is yung email address ni HR. And then 8th requirement is yung original personal bank certificate nyo. So, ito, i-request nyo lang ulit to dun sa bank nyo. And it must include yung account name nyo, account number, account type, current balance, account opening date, pati yung 6 months na ADB nyo. Usually, tinatanong naman sa banks din if para saan yung request na to. Just say for Korean visa siya and usually alam naman na nila yon. Then, need nyo rin i-request sa bank yung bank statement nyo, original or certified true copy of your bank statement or passbook for the past 3 months. So, ito usually itong dalawa, pag ni-request nyo sa bank, may fee siya. Based on experience, parang yung range niya is 200 pesos, ganon. Hindi naman siya lalagpas ng 500 pesos para dun sa dalawa na bank statement and personal bank certificate. So, next one is yung photocopy of your ITR and yung Form 2316. So, ako, ang sinubmit ko is yung Form 2316. Nire-request siya sa HR, pero kasi sa amin, nakalagay na siya sa online system. So, dinownload ko lang siya, tapos hindi naman need ng stamp ni BIR. So, just make sure na nakasign din kayo dun. Then, lastly is yung visa fee. So, if you're staying in Korea within 59 days or below, libre naman siya. And if 60 to 90 days stay in Korea, it will cost you 2,000 pesos. So, ayan. After completing the requirements, pwede ka na ngayon pumunta sa KVAC, which is located sa 9 to 10th floor ng Brittany Hotel sa BGC. So, there's no need to book your visit. Pwede na ang walk-in. And they're open from 9 a.m. up until 5 p.m. from Monday to Friday. But I advise na agahan nyo rin yung punta nyo since doon yung hindi pa masyadong marami yung tao. So, recently, nung nagpunta ako, I was already there at around 8:30 a.m. So, during that time, nag-a-accept na sila KVAC ng mga walk-in applicants kahit wala pang 9 a.m. Pagdating sa 9th floor, diretso lang kayo sa reception. Tapos, they will be checking your documents. Pagka-check nila and okay naman na yung mga requirements nyo, bibigyan nila kayo ng parang number. So, after that, pasok ko lang kayo dun sa waiting area. Tapos, hintayin nyo lang yung number nyo na i-flash dun sa screen. So, dun sa screen, makikita nyo yung number nyo, pati yung counter, kung saang counter dapat kayo assign. Hintayin nyo lang na i-flash yung number nyo, tapos ina-announce nila yun, tatawagin nila kayo if turn nyo na. So, pag tinawag na kayo and naka-flash na doon, just check kung saang counter kayo. Tapos, pwede na kayong dumiretso sa 10th floor. Yung daan pala doon is doon sa may fire exit. So, maghahagdan kayo paakyat ng 10th floor. Tapos, pagdating doon, diretso lang kayo kung saang counter kayo naka-assign. So, ako nung nagpunta ako, di na ako pinaghintay. Pinadiretso na ako agad doon sa 10th floor since wala pa nga masyadong tao. So, much better talaga if pumunta na kayo ng KVAC before 9 a.m. Since doon nga yung hindi masyadong matao. So, ayun, pag akyat sa 10th floor, diretso lang kayo sa counter kung saan kayo assign. Tapos, i-check lang nila yung documents nyo. Then, after that, papupuntahin nila kayo dun sa cashier para magbayad nung center fee nila, which is 900 pesos. And take note lang na they don't accept credit card. So, dapat mag-prepare kayo ng cash when going to KVAC. Since cash basis lang sila doon. So, mag-prep na lang din kayo bago pumunta. So, after payment, may makukuha kayong receipt na dadalhin nyo ulit dun sa counter kung saan kayo kanina naka-assign. And ito-type lang rin nila yung details nyo. Tapos, they will ask you to double-check din. Lalo na yung cellphone number since dun si KVAC magbibigay ng mga updates regarding your visa status. If okay na, they will just be giving you a paper na parang ganito. Ipa-flash ko na lang dyan. Tapos, take note lang, huwag nyong iwala yung paper na yun since hahanapin siya sa inyo once i-claim nyo na yung passport and visa result nyo. So, pag nakuha nyo na yan, itago nyo na lang din. Tapos ayun, same day, may marireceive rin kayong text kay KVAC
na nakuha na nga nila yung application nyo and ipaprocess na nila. Tapos, nandun rin sa text yung reference number nyo. So, for the result naman, usually, sinasabi nila yung estimated date and ayan, nakalagay rin sa mga counter. Pero based on experience, usually parang mga after 7 days, may result naman na. Also, check this online. Lalagay ko na lang yung link ng site dito, pati sa description box kung saan nyo siya pwedeng ma-check. So, once na-check nyo, tapos kunwari, meron na kayong result doon, wag muna kayo agad pumunta sa KVAC. Hintayin nyo pa rin yung text message ni KVAC since after ng text message, the next business day nyo pa lang siya pwedeng maklaim. By the way, nakalimutan ko pala kaninang sabihin na yung mga requirements, usually nagtatanong sila if kailangan daw ba lahat nasa A4. Pero, no, hindi kailangan na nasa A4 lahat. Ang strict lang si KVAC na dapat nasa A4 is yung application form. So ako, application form lang yung nakaprint sa A4. Sinunod ko kung ano yung nakalagay dun sa lower right nung application form, yung paper size niya dapat. Tapos the rest, pwede nyo na siya i-print sa mga short bond paper, long bond paper for ITR. So, ayun. And that's it. Thank you so much for watching, guys. I hope nakatulong ako sa inyo. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button so you'll always be notified whenever I upload a new video. See you in my next one and good luck sa pag-apply ng Korean visa.